Pangalan niyo, Nay? Neri po. Yung asawa po niyo nasan? Ako po, ang asawa ko po ng ibang bahay. Ah, Bakit nga ba hanggang ngayon, no, yung mga nagko-content about sa mga mahihirap nating kababayan, patuloy na parang dumarami. Dumarami yung mga charity vloggers, mga vloggers na pumapasok sa mga ganitong klase ng content, ng niche, no? Bakit sila dumarami? Despite na alam naman natin na may mga rules na binabiolate yung mga yan. No, those mga wannabe charity vlogger at saka yung mga legit charity vloggers talaga. Bakit sila dumarami? It's because of the kahirapan. Yung kulang na tulong o suporta ng ating gobyerno para sa ating mga kapuspalad na kababayan. Sino pa po ba ang tutulong doon sa mga taong walang-wala na? Diba? Saan sila tatakbo? Diba? Sa gobyerno natin. Diba? Because our government is our people. Di po ba? Pero nagagampanan po ba yan? Aminin po natin sa hindi. Marami po tayong mga kababayan na napapabayaan, neglected by our government. Kasi may mga pondo yan, mayroong mga nakalaang serbisyo para sa kanila. Sa ating lahat actually, hindi lang doon sa mga nasa laylayan. Even those in the first class, second class, middle class na mga tao. No? Sagot po ng gobyerno yan, oras na sila ay nangailangan. So, mas lalo na yung mga nasa laylayan. Pero bakit hindi nangyayari? Kasi inuuna yung mga bulsa. Totoo, di ba? Hindi lang sa gobyerno and even sa mga previous pang governor or president, neglected na po yung mga tao na sa laylayan. Nagagamit lamang po sila sa oras ng politika. Botohan, di ba? Pag kailangang magpapugi, di ba? So doon po naglalabasan yung mga politiko natin. Mangangako, pagdating ng panahon, sasabihin, nangako na nga, gusto nyo tuparin pa. Okay? Ano may kaugnayan itong sinasabi ko? Pampolitika yan. Na community, hindi po. Dahil isa na naman pong mukha ng kahirapan ang ipinakita sa ating tekra. Yun po yung lalamanin ng content. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. Okay? And nilalapit ko po sa inyo ang channel ni Pony Aldi Vlog, na isa rin pong charity vlogger na may pusong tumuling. Legit po siya ha. Legit po talaga siyang charity vlogger na tumutulong sa ating mga kababayan. So, kung paano po kayo nanonood sa mga content na Tekram, ni Daddy Frankie, hindi nakalinga, please extend that support dito kay Pony Aldi para po gumanda ang kanyang views. And as we all know, the higher the views, the better the revenue. At yung mga revenue po yan, itinutulong din naman nila pabalik doon sa ating mga kapuspalad na kababayan. Okay, so yung inyo pong panonood ay malaking bagay po yan. Huwag niyo pong mamaliitin yan. Kayo mga viewers, no, na lagi yung iba nagsasabi sa inyo, yung manood lang talaga ng content yung kaya ko kasi hindi ko kaya magbigay financially. No. Equally important po ang inyong panonood sa mga content namin mga vloggers. Ako, mas pipiliin ko pang panoorin ninyo yung mga vlogs ko kesa sa magpalipad kayo, sponsor kayo. Para sa akin. Because malaking bagay po talaga yun. Hindi po kinanood lang kayo, kala nyo, wala na yun. Pag marami po kayong nanonood, marami po. No? Lalaki po yung revenues ng mga yun. Okay? So, ano ba yung isi-share mo? No? The community at may pa-politika effect ka pa. Kasi po, isa na naman pong kahirapan. No? Ang isinampal sa atin, may Tekram. No? Sinasamahan ko lang po ng joke, pero totoo po yun. Dahil po sa mag-inang kanyang nakita sa kalsada. No? Yan po yung isa sa ano I don't know, kung ginagawa rin ng ahensya ng gobyerno natin. Pag may nakikita sila sa lansangan, no,
Tutulungan ba nila? Di ba? Sasabihin ninyo, syempre, kaya ginawa ng mga vloggers yan kasi pag napatok yan, naging pumatok yan, kikita sila. Diba? Yun yung sasabihin ninyo, yes, totoo, kikita sila. Pero kayo po, may pondo kayo. Diba? Lahat ng ahensya ng government natin na tutulong sa mga ganitong klaseng kababayan natin, may pondo kayo, may pera kayo para gamitin. Yung mga vloggers. Diba? Susugal muna sila niyan doon sa kanilang mga kinokontent. Kayo, hindi na kayo kailangan sumugal. Kasi trabaho ninyo yan. Sila, oo, trabaho nila yan. Sa trabaho ng mga charity vloggers yan. Pero, how sure sila nakikita yan. Di ba? So, yun po. No? Yun yung isa sa, hindi ko alam kung ginagawa ng DSW or ng any government agency. Pero itong mga vlogger like Tekram, Daddy Frankie, Pony Alpha, kahit sa daan po, pag may nakita sila, na alam nila sa pakiramdam nila kailangan ng tulong. Hinihintuan nila, kinakausap nila, inaalam nila kung ano yung nangyari sa buhay. At yan po ang ginawa dito ni Tekram kay Nanay Mary, kasama yung kanyang anak. Ano po yung aking sinasabi? Allow me to play that portion of the video kung saan pinausap ni Tekram itong kanyang nakitang mag-ina na nangangalakal, no, para lang po may makain, no, may maipangdagdag sa kanilang kakain. Na, para natatakot to sa mga sasakyan. Pangalan nyo, Nay? Mary po. Yung asawa po nyo, nasan? Ako po, ang asawa ko po ng ibang bahay. Uso po ngayon yun. Opo. Ako po, pinabayaan na nga po kami Minsan naman po nagbibigay ng 1,000 po sa 2 buwan. Ay, sa 2 linggo. May kuryente pa ako. Binibili namin ng bigas naman ng 500. Opo. Kaya nga po, kami nangangalaka yung panggastos man lang po kako namin, makuha namin. Ay, magbenta ka po ng 300 o 400, malaking bagay din po yun. Opo. Ilan po yung ano nyo, anak nyo? Pero po 2 po yung may asawa ko, 3 to 2 yung may asawa. Ito natin sa akin, Manlores pa. Kaya kung minsan pagka nagagalit sa akin, pinapapasensyahan ko na lang din. Alam ko nang ganun. Pangilan po yan? Pang-4. Pang-4. 6 yan namatay ko yung 3. Sanggol yung 2, yung isa 18 years old. Naging anemia siya. Tapos yung ama, ayaw tumigil sa pambababae. Nakaka-3 na siya. Sabi ko, niyaano ko sa barangay, naku, ayaw namang pumunta. Hindi kami pinapansin. Yan. Dahil hindi pinapansin si nanay, nangalakal. Yan po yung typical, no, na problema ng ilan natin kababayan. Hindi lang si nanay may ganyan problema. Marami po yan. No? So, yung mga taong katulad nito, nagtsitsempuhan, Tekram, o ng iba pang mga charity vlogger, at least they were given a chance, no, na mabawasan kahit ilang araw yung burden nila sa paghahanap ng mga kain. Diba? Si nanay, ganyang edad, hindi natin alam, senior na yan. Naglalakad along the way, along the highway, sa init ng araw. Diba? Hoping na may mapulot ng mga plastic, nangangalakal, anything that they can sell. Kasama yan. Hindi niya pa nga alam, parang hindi niya pa maamin na PWDs na itong anak niya. So yan po yung mga ilan sa mga kababayan natin, no, na nakikita nitong mga charity vloggers na to na tinutulungan nila. Katulad yan, we are not sure kung ito bang si nanay na to at yung anak niya yan mapapansin, diba, ng mga viewers sa Tekram. May maaantig na puso para sa itulungan or mag-viral yan. Diba? Pero gumagastos na naman. Gumagastos na sa Tekram yan. Diba? So, kung kumikita man sila, ayan, binabalik nila sa mga katulad ng tao na walang assurance kung sila ba ay kakagatin ng audience. Di ba? So,
nasaan yung gobyerno para gumawa sana? Hindi ko po sinisisi kasi nga malaki ang Pilipinas. And maaaring nakukurakot din yung dapat sana sa inyo na itutulong sa mga katulad ng ganitong tinutulungan ng mga doctors. Pero sana intindihin nyo rin kung bakit ginagawa ng mga doctors. Hindi lang po para sa komunidad. Katulad nito, si nanay. Iba habang buhay, ganyan na lang siya. Niya, dapat nag-enjoy na siya. May dalawa siyang anak na nabubuhay pa pero nasaan? Bakit kailangan niyang kumayod ng asawa na iniwan? So nabubuhay siya na siya lang. Kasama yung anak niya. Iba paano pag nawala na si nanay? Sino mag-aalaga ngayon dito sa anak niya yan? Hindi natin alam kung nasa kalupalok ng mundo yung dalawang anak. Di ba? So kung may mga tekram na tutulong sa mga ganito, pipigilan niyo pa. Aawatin niyo pa. Kasi nababiolate yung kanilang rights dahil ini-expose yung kahirapan nila. Eh yun po naman po yung totoo eh. Naghihirap po talaga sila. Kaya nga humihingi ng tulong yung mga vloggers sa may mga gininto ang puso. Sa mga katulad nila natin. Panoorin niyo po yung buong video na yan dyan sa Content Tekram para po mas maintindihan no, kung ano po yung sinabi nila. Sa maikling pag-uusap nilang yan, kita nyo naman, halos na ikwento na ni nanay kung paano siya nakita. Paano niya sinusurvive yung pang-araw-araw nila. Diba? I'm not sure kung itong anak niya may tinitake na gamot siya. And KWD. Hindi natin alam kung paano tumatakbo. Dahil hindi sila normal. May sakit sila. Hindi po ba? Tapos, ang kasama niya, ang hina-hina. Isang salya lang dyan itong anak niya. Kawawa si nanay. Along the highway, along the way, dinadaanan sa sasakyan, doon sila naglalakad. Paano kung biglang sumpong? Paano kung biglang magulat at nervous niya at maitulak niya yung mic? Di ba ba? So, yun yung mga tao no, na nakikita nitong mga charity vloggers na to. Na, I don't know, kung nakikita ba yan ng mga ahensya ng government natin. Di ba? Maring hindi nakikita. No? Pero bakit walang nagre-refer sa kanila para tulungan sila? Diba? Kung may tulong man silang nare-receive, is that tulong enough to sustain their daily needs? Diba? So, yun po yung mga kababayan natin na binibigyang pansin nila Tekram at ng iba pang mga legit charity vloggers. So, panoorin niyo po yung kwento ng buhay na to ni Nanay Mary, PW niyang anak, na sana talagang suportahan ng Tekram. Mabigyan niya ng tulong, especially yung PW. Kasi balay, may chance ako. At si Nanay mismo, mabigyan sana ng tulong. Kung ano man po yan, tingnan natin kung ano yung may bibigyan. At ng mga sponsor na pwedeng tumulong kayo. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.